Sa pagkakataon namang ito, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Magpapatuloy tayo sa ating series, expository series, at bubuksan natin ang ating mga Biblia sa Juan 17. Tayo ay magpapatuloy sa ating series na ito patungkol sa ang panalangin ng ating pinakapunong pari. At sa dalawang linggong nakalipas na pag-aralan natin ang panimula ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. And He is concerned with His glory. At sigurado tayo na ibinigay ng Ama sa Kanya iyong kaluwalhatiang hiningi niya sa prayer niyang ito sa John 17. At may kahalagahan po iyon sa pananalangin niyang ito para sa atin. Ang ibig ko pong sabihin, itong pagpapalang kaluwalhatian na nagmula sa Ama na ibinigay niya kay Jesucristo ay may kahalagahan para rin sa pagsagot ng Ama sa mga panalangin niya dito sa John 17 para sa ating mga alagad niya. In fact, ang kasabutan o ang pagluluwalhati ng Ama kay Jesus ay ang naging daan upang tayo ay mapagpala ng Diyos. At sa araw na ito, ang titingnan natin ay ang dakilang nagpapahayag ng Diyos sa atin. Yan ang pag-aaralan natin at panigurado hindi natin matatapos ang buong 6 hanggang 8, ang verses 6 to 8 sa araw na ito. Pero susubukan natin tapusin ang first point sa araw na ito na napakahalaga para sa pagpapatuloy ng series natin ito. Kaya iyon, buksan natin John 17 verses 6 hanggang 8. At babasahin natin wikang Tagalog. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Muli tayong manalangin. O Diyos, gabayan ninyo kami sa pag-aaral namin ito. Hindi namin kayang maunawaan ang inyong mga salita na sa pamamagitan lamang namin. Kailangan namin ang inyong tulong na maunawaan ito. Tulungan niyo rin po ako sa pagbabahagi nito sa mga kapatid kong nandirito at maging sa mga nanonood ngayon ng live streaming sa Facebook. Dalangin po, Diyos, na ang katotohanan ninyo ay mahayag sa araw na ito at makita namin ang marilag na Jesus, ang hari ng mga hari na dapat namin putungan ng crown. Nawa, Panginoon, ay inyo kaming tulungan na gawin ito sa araw na ito sa aming pananambahan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan ang ating pag-aaralan. Again, this is part of our John 17 series titled Ang Panalangin ng Ating Pinakapunong Pari. At walang iba tayong pinakapunong pari kundi ang Panginoong Hesukristo. At kanya po itong panalangin na ating pinag-aaralan. At 2 linggo na tayo nag-aaral ng panalangin niyang ito. At sana ay magkaroon tayo ng hangarin pang makita ang puso ni Jesus sa kanyang panalangin ito. Nawahangarin natin na maunawaan kung ano bang kanyang pinagbibigay alam sa atin from
this prayer of His. At ang pamagat ng bahaging ito ng ating series ay ang dakilang nagpapahayag ng Diyos sa atin. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka nandito sa mundong ito at ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? At bilang mga Kristiyano, hindi natin kailangan ng emosyonal na kasagutan na manggagaling lamang sa sarili nating kaisipan. Dahil marami ang may ganitong katanungan. Kahit na mga unbelievers na papatanong, lalong-lalo na kung sila ay dumadaan sa mga pagsubok, napapatanong sila, bakit ba ako nandito sa mundong ito? Ano ba ang layunin ko sa mundong ito? At para sa ating mga Kristiyano, sinasagot ito sa atin ng Biblia. Kung ano ang layunin ng Diyos sa atin. At hindi natin kailangan ng emosyonal na kasagutan na makakapagpaiyak sa atin dahil minsan may ganong mga tao. They want a response na makakapagbigay sa kanila ng emosyon para lamang mailabas nila ang kanilang nararamdaman. But we don't need that. We don't rely on our emotions. We rely on the truth. Iyon ang inaasahan natin. Iyon ang nais nating mapakinggan. So, bakit tayo nandito sa mundong ito? At ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Kailangan natin ng katotohanan sa pagsagot ng katanungang ito. Sabi sa Westminster Larger Catechism, question and answer 1, ang tanong doon, what is the chief and highest end of man? What is the chief and highest end of man? Ano ang pinakalayunin ng tao? At ano ang dapat niyang makamit? At the end, sabi rito, ang kasagutan ng Westminster Larger Catechism is that man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Yun po ang layunin ng Diyos para sa atin ng mga nilikha niya. In fact, hindi lamang talaga para sa mga Kristiyano. Nilikha niya ang tao dahil ito ang kanyang layunin para sa taong iyon. Nilikha niya si Adam and Eve para sa layunin ito. Our chief and highest end is this: to glorify God and fully to enjoy Him forever. At makikita natin ang mga tekstong nagsumusuporta sa Q&A 1 na ito ng Westminster Larger Catechism from Romans 11:36, 1 Corinthians 10:31, Psalm 73 verses 24 to 28, John 17:21 to 23. So, hindi baseless itong sagot na ito sa Westminster Larger Catechism. Biblical po na sabihin lamang sa atin na ang ating chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Sana alam natin yan. Ang layunin ng Diyos nang likhain niya ang tao ay ang luwalhatiin siya nito at magsaya ito sa Kanya. At napakaganda ng layunin iyon. It is His purpose for us now and His purpose for us later in heaven. Walang pagbabago doon. Yan ang Kanyang nais at layunin para sa atin. So, sinagot lamang natin iyong katanungan kung ano ba ang dahilan, bakit tayo nandito sa mundong ito, ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay. So, iyon ang kasagutan. Okay? Ngunit, si Jesus man din ay may layunin nang siya'y pumarito sa mundong ito. At para kay Jesus, siya ay sinugo para iligtas ang mga makasalanan, ngunit ang gawain niyang ito ay nakapaloob sa isang dakilang layunin. Ang ibig ko pong sabihin, ang pagliligtas ni Jesus sa mga makasalanan ay nakapaloob sa isang dakilang layunin. Isa lamang ito sa mga layunin niya kung bakit siya isinugo sa mundong ito. Ang ibig sabihin, may iba pa siyang mga layunin
nang pumarito siya sa mundong ito. Isa lamang ang pagkakasugo sa Kanya upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay para magligtas ng mga makasalanan. Isa lamang po iyon na nakapaloob sa dakilang layunin ni Jesucristo. Ang mas malawak na dahilan ng pagparito niya ay ito, upang luwalhatiin ng Ama. At iyan ang pinapakita sa atin dito sa verse 4. Sabi sa 1:17 verse 4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain ibinigay mo sa akin. Iyon po ang malawak na dahilan ng pagparito niya. Pumarito siya para luwalhatiin ang Ama at sa paanong paraan. Of course, nabanggit ko nga kanina at nabanggit natin sa mga nakaraang pag-aaral natin, isa sa mga kalooban, isa sa mga dahilan ng pagparito niya ay ang mamatay siya para sa mga makasalanan. Okay? So, nakapaloob iyon sa layunin niyang luwalhatiin ang Ama. At paano natin nasabing iyon ang kanyang layunin? Paano natin nasabing ang layunin ni Jesus ay ang luwalhatiin ang Ama? Dahil hindi sariling kalooban niya, kundi ang kalooban ng nagsugo sa Kanya ang Kanyang sinunod. Makikita natin yan, basahin natin sa 1:6-38. 1 chapter 6 verse 38. Totoo bang pumarito si Jesus at kumilos siya hindi ayon sa kanyang kagustuhan kundi ayon sa kalooban ng Ama? Sabi sa John 6:38, sapagkat ako'y siya'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya naman, sa pagparito ni Jesus, sa pamumuhay niya sa mundong ito at pananahan niya rito, sa sanlibutan, namuhay siya not according to His own will, but according to the will of the Father who sent Him in this world. Yun ang kanyang layunin, upang sundin ang kanyang Ama at luwalhatiin ang kanyang Ama sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kalooban nito. Okay? So ano ba yung mga iniutos ng Ama kay Jesus? Yun nga, namamatay siya para sa mga makasalanan, mamuhay siya ng matuwid, sinunod niya yung mga kautusan ng Diyos. Yan, makikita natin doon sa mga pagsunod niyang iyon na ang kanyang layunin kung bakit siya pumarito ay upang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod na ito ay luwalhatiin niya ang kanyang Ama. At yun, sinasabi ko lamang ito na mayroong isang dakilang layunin kung saan nakapaloob ang iba't iba pang mga purposes niya. Dahil may titingnan tayo ngayong araw na isang partikular na intensyon o gawain ni Jesus kung saan sa pagganap niya nito'y sinunod at niluwalhati niya ang Ama. At makita rin natin o titignan rin natin sa pag-aaral na ito kung ano ang kahalagahan nito para sa ating mga iniligtas niya. Okay? At titignan natin sa mga pag-aaral natin ito from verse 6 to 8 ay isang partikular na layunin ni Jesus kung bakit siya pumarito at kung bakit sa pamamagitan nito'y naluwalhati niya ang kanyang Ama. At itong partikular na layunin ito ay may kahalagan po sa ating mga mananampalataya. At yun ang titingnan natin sa araw na ito at maybe sa susunod pang araw ng Panginoon. Dahil sabi ko nga kanina, malabong matapos natin itong pag-aaral natin hanggang sa verse 8. So, maybe, hopefully, matapos natin sa araw na ito ang unang punto. Simula sa verse 6, ay nakatuon na ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad.
Kasi sa verses 1 to 5, mapapansin natin na itinuon niya na muna ang kanyang panalangin sa kanyang sarili, sa kanyang kaluwalhatian. Hiningi niya sa kanyang ama na siya'y luwalhatiin ito. Ngunit dito sa verse 6, magsisimula na rito ang pananalangin niya para sa kanyang mga alagad. Ang kahalagahan ng pananalangin na muna niya para sa pagluluwalhati sa kanya ng Ama ay dahil sa nakadepende sa kanya ang pabor ng Diyos na ibibigay sa atin. Yun ang sinabi ko kanina bago tayo magsimula. Ang dahilan kung bakit ipinanalangin na muna ni Jesus ang kanyang sarili sa verses 1 hanggang 5 ay dahil nakadepende sa pagluluwalhati sa kanya ng Ama ang pagbibigay ng Diyos ng pabor niya sa atin. Okay? Siya ang dahilan. Siya ang dahilan ng Diyos kung bakit niya isa-shower ang blessings niya sa atin. Even iyong pagliligtas sa atin sa pamamagitan po iyon ni Jesus. At kung hindi niluwalhati ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo, ay hindi natin matatamo ang mga pabor na ito mula sa Diyos. At mananatili po tayo sa ating mga pagkakasala. Ngunit dahil kay Jesus, dahil sa pagluluwalhati sa kanya ng Ama, which is a way for the Father na ideklara sa buong sanlibutan, "This is my Son in whom I am well pleased." Ito ang aking anak at itong anak ko ay pakinggan ninyo. Dito sa pagluluwalhati sa kanya ng Ama, ginagawa niya iyong muli. Sinasabi niya muli sa atin, ito si Jesus, ang Kristo na aking anak. Siya ay inyong pakinggan. Siya lamang ang makapagliligtas sa inyo. At itong dito sa pagluluwalhating ito ng Ama, iyon ang kanyang sinasabi sa atin. Iyon ang kanyang ginagawa. Kaya, marapat lamang na ipanalangin na muna ni Jesus ang kanyang sarili. Bakit? Without the fulfillment, without the glorification of the Father to His Son, we can never receive these blessings or these favors or this very salvation that we have right now. Hindi po natin yun matatanggap. Mananatili tayo sa ating mga pagkakasala. Kung kaya tayo ay dapat na maging mapagpasalamat kay Jesus at sa Diyos dahil tayo ay isinama niya sa glory na natanggap niya. Tayo ay makakatanggap rin ng glory ito balang araw. Kung walang pagluluwalhati kay Jesus, walang pagpapalang kaligtasan, walang pagpapabanal, at walang buhay na walang hanggan para sa atin. Yan po ang ating aalalahanin. Kung walang Jesus na niluwalhati, walang kaligtasan para sa atin. Walang pagpapabanal na mangyayari dahil hindi naman nga tayo iniligtas. At wala rin buhay na walang hanggan tayong aasahan. Dahil laging si Jesus ang sentro ng lahat ng mga ito. Lahat ng mga ito, si Jesus ang dahilan at pinagmumulan. Kaya ang dahilan kung bakit may kaligtasan tayo at sinasanctify tayo ngayon, at ang dahilan kung bakit mayroon tayong buhay na walang hanggan, dahil si Jesus ay niluwalhati. Dahil kay Jesus na niluwalhati. Kaya naman dahil sa kasagutan ng Diyos kay Jesus, sa panalangin niya sa verses 1 hanggang 5, may kasiguruhan tayo sa pabor na ito dahil niluwalhati siya ng Ama. Mga kapatid, may kasiguruhan tayo sa pangakong ito ng Diyos. Dahil si Jesus na unang-unang pinangakuan ng Ama ng isang kaluwalhatian ay kanyang niluwalhati.
Yun ang dahilan kung bakit rin tayo mapagpapala ng Diyos. Kaya sa pag-aaral natin, ito ang una nating puntong titingnan. At magmumula ito sa verse 6 ng ating pinag-aaralan. Ang sabi dito sa 1:17:6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at itupad nila ang iyong salita. Para sa ating unang punto, si Jesus bilang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Si Jesus bilang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Bakit perpektong tagapagpakilala? Ipapauna ko na sa inyo, kanina nabanggit ko na may isang dakilang layunin si Jesus kung bakit siya pumarito, at iyon ay ang sundin at luwalhatiin sa pagsunod niya ang kanyang Ama. Ngunit may iba't iba siyang mga layunin inside that great purpose why He came here in this world. Kanina nga sinabi ko, siya ay pumarito para mamatay para sa mga makasalanang katulad natin. Ngayon naman, ipapauna ko na sa inyo na isa pang layunin kung bakit pumarito si Jesus ay ito, ang ipakilala at ipahayag sa atin kung sino ang tunay na Diyos. Iyon ang isa niya pang layunin. Sa Lumang Tipan, mababasa natin ang mga pagkakataon na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang kaparaanan. I'm sure nakita niyo naman na ito kung binasa ninyo ang Lumang Tipan. May mga paraan siya ng pagpapakita, pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao niya. Isa na riyan, mga halimbawa, isa na riyan ang tinatawag sa theology na theophany. Theophany. At ang ibig sabihin ng theophany is the intense manifestation of the presence of God through visual display. Yan ang ayon kay Vern Poitras. Intense manifestation of the presence of God through visual display. Ayon kay Vern Poitras. At ang mga halimbawa sa Old Testament kung saan natin matatagpuan ang theophany ay yung nangyari sa Exodus chapter 3 verses 2-6, yung burning bush o punong kahoy na nag-iliyab ngunit hindi nasusunog. Iyon po ay isang example ng theophany. Dahil iyon ay isang visual display at sinabi ni Yahweh, nagpakita siya o ipinahayag o ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy na iyon. Nagliliyab iyon, may apoy, pero hindi nasusunog, hindi nakukonsume. At nagsalita sa pamamagitan ng burning bush na iyon si Yahweh at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Moises. Iyon po ay isang example ng theophany, visual display. At isa pang halimbawa sa Exodus 13:21-22, makikita natin doon yung haliging ulap na gumagabay sa mga Israelita sa umaga at yung haliging apoy na gumagabay sa mga Israelita tuwing gabi. Iyon po ay isang example rin ng theophany. So sabi ko nga, sa Lumang Tipan, may mga pagkakataon na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang kaparaanan, at isa na iyon
isa na rito ang theophany. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Pamamagitan ng mga pangyayaring ito. So, iyon ay itong haliging ulap na gumabay sa mga Israelita tuwing umaga, nung sila ay nasa ilang, at haliging apoy sa gabi, ay isang example ng theophany. At sabi nga, intense manifestation po ito. Ibig sabihin, malaking bagay ito sa pagpapakita ng Diyos o pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga Israelita. Hindi po ito karaniwang nangyayari noon. At kahit nga ngayon, hindi ito nangyayari. Diba? Ang Diyos lamang ang nagpakita sa mga ganitong kaparaanan sa kanyang sarili. At iyon, isa na iyon, theophany. Pangalawang kaparaanan na pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng mga propeta o mensahero ng Diyos. May mga direktang pakikipag-usap sa Diyos ang mga propetang ito at ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga sinabi sa mga propetang ito sa grupo ng mga Israelita. So, sa pamamagitan nitong mga prophets na ito o mensahero ng Diyos, ay ipinapakilala o nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga alagad, sa mga Israelita. At ang mga halimbawa ng mga propeta ay si Moises, Samuel, Nathan, at iba pa, maging si Isaiah, si Ezekiel, Jeremias, at iyon na 12 minor prophets. Sila ay mga propeta po. At sa pamamagitan nila ay ipinakilala at ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa bayang Israel. Kaya hindi po masasabi ng mga Israel na nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala niya sa kanila. Mga kapatid, kapansin-pansin sa Old Testament na bawat pahina, masasabi ko na bawat pahina, in every instances in the Old Testament, nagpakita, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, maraming paraan, at hindi po siya nagkulang in showing His glory to Israel. At iyan ang pangalawang halimbawa ng kaparaanan ng Diyos. Pangatlo ay ang tinatawag na Shekinah glory. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Makikita natin sa Exodus, tingnan natin, Exodus 13. Exodus 13, 21 to 22. Exodus 13. Aba. Exodus 13, 21 22. Sabi rito, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Tignan rin natin ang Ikalawang Kronika. Ikalawang Kronika 7, 1 to 3. Ikalawang Kronika 7, verses 1 hanggang 3. Sabi rito, nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang mga alay, at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. Ang mga pari ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon.
na makita ng lahat ng mga anak ni Israel ang apoy na bumaba at ang kaluwalhatian ng Panginoon na nasa templo, iniyuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ito pong apoy na tumubok sa mga handog na nasa templo at at sa pamamagitan nito ay napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ng templo. Iyon po ay tinatawag na Shekinah glory. Ang ibig po kasing sabihin ng Shekinah, it means to dwell o manahan. Ibig sabihin, sa pamamagitan nitong usok, ulap, makikita natin sa mga instances na ito sa Old Testament na ginamit ng Diyos to show His glory, nangangahulugan na kung itong templo rito sa binasa pa lamang natin ay napuno ng ulap, nagpapakita po ito na iyong kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan sa lugar na iyon. Kasi ang meaning nga ng Shekinah is to dwell o manahan. At nangyari sa lumang tipan ng mapuno ng ulap ang templo na paraan ng Diyos sa pagpapakita niya ng kanyang kaluwalhatian at presensya sa lugar na iyon. At yun ang nangyari. Tinubok ng apoy yung mga handog sa templo, nagkaroon ng ulap doon sa templo to show, at napuno iyon ng ulap, and that is God's glory, pagpapakita niya ng kanyang kaluwalhatian. Nangangahulugan that in that temple, the glory of God dwells. Kaya yun po ang nangyari. So, binabanggit ko lamang po ang mga kaparaanan ito kasi mahalaga pong malaman natin ang mga ito dahil nga ang pinag-uusapan naman natin ngayon ay isang katulad ng mga kaparaanan ito ng Diyos ng pagpapahayag niya ng kanyang sarili. Ang ibig ko pong sabihin, itong si Jesus na sinasabi kong perpektong tagapagpakilala ay katulad rin po ng mga kaparaanan ito ng Diyos sa Old Testament. But this Jesus is perfect. He is perfect. A perfect prophet than the prophets in the Old Testament. At itong sasabihin ko sa inyo, hindi na lamang sa pamamagitan ng usok, hindi na lamang po sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Jesus. Iyon na po ang kanyang naging kaparaanan dito sa New Testament. Sa napakahabang panahon na kanyang ipinahayag ang kanyang sarili through theophany, through His Shekinah glory, through the prophets, at iba pang mga kaparaanan sa Old Testament. Ngayon po, sa New Testament, ipinakilala at ipinahayag niya ang kanyang sarili sa perpektong tagapagpakilala at siya ay si Jesucristo. At siya po ang titingnan natin sa araw na ito. Dahil binanggit niya sa pinag-aaralan nating teksto sa verse 6. Anong sabi niya rito? Ipinahayag ko ang iyong pangalan. Yan po ang isa pa sa kanyang layunin kung bakit siya pumarito sa mundong ito. Ipinahayag niya ang pangalan ng Diyos. Ipinakilala niya ang Diyos sa kung sino siya. Isang partikular na misyon ni Jesus, yun nga, ang ipahayag at ipakilala ang Diyos. That is one particular mission of the Lord Jesus Christ. At paano niya ito ginawa? Anong mga kaparaanan naman ni Jesus sa pagpapakilala niya noon sa Diyos, sa New Testament? Kung maituturing na natin kamangha-mangha ang mga kaparaanan ng Diyos sa lumang tipan, kasi kung iisipin natin, hindi na nangyayari ang mga bagay na iyon sa mga kasalukuyang panahon.
Nakakakita pa ba tayo ngayon ng theophany? Nakakita pa ba tayo ng punong kahoy na naghihiliyab ngunit hindi nasusunog? Hindi na. Hindi na ginagamit ng Diyos sa mga panahong ito ang ganitong kaparaanan ng pagpapakilala niya. Wala nang mga propeta ngayon. Ang meron na lang tayo, mga pastors, preachers. And yes, they are also doing the will of God in showing us the glory of God. But we're unlike the prophets and the apostles in the Old and New Testament. Hindi po kami katulad ng mga propeta sa Old Testament and apostol sa New Testament. Hindi na tayo nakakita ng mga, hindi na napupuno itong bahay-sambahan natin. Hindi napupuno ng ulap. Diba? Para makita natin yung Shekinah glory o dwelling glory ng ating Panginoon. Hindi na po yun nangyayari sa mga panahon ng ito. Pero kung iisipin natin, sa pag-iisip pa lamang natin, nakakamangha na ang mga pangyayaring iyon. Na kung tayo nandoon, mamamangha tayo. Ngayon nga, namamangha ako. Wow, to see God through those means. At alam naman natin na hindi talaga ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao kung sino siya, kung paano talaga siya nag-i-exist. Dahil ang sabi niya, mamamatay ang makakita sa kanya. Diba? Kaya naman, kamangha-mangha ang mga kaparaanan ng Diyos sa lumang tipan sa pagpapahayag niya ng kanyang sarili. Ngunit totoo sa Diyos that He never ceased to be amazing. Why is that? Kung amazing na ang mga nakikita doon sa lumang tipan, higit na kamangha-mangha itong ni-reveal niya sa New Testament, that He revealed Himself through the Lord Jesus Christ. At ito ang mga kaparaanan ni Jesus kung paano niyang ipinakilala at ipinahayag ang Diyos sa atin at sa mga panahon na siya'y pumarito sa mundong ito. Unang kaparaanan niya ng pagpapakilala at pagpapahayag ng Diyos ay ito: pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya. Huwag po natin isipin na sa preachings at teachings ni Jesucristo ay hindi niya po ipinapakilala kung sino ang tunay na Diyos. Kung paano ang mga pastor, ang mga preacher, ang isang preacher na katulad ko, iyon ang ginagawa ko tuwing tayo nananambahan sa araw ng linggo. Ipinapakilala ko sa inyo ang Diyos. Higit ang gawain o higit ang ginawa ni Jesus nang siya'y pumarito. Higit ang mga pagtuturo niya. Pagsama-samahin man ang mga pagtuturo ng mga magagaling na pastor at preacher na naglakad sa mundong ito at hanggang ngayon ay ang iba ay nandirito pa rin sa mundong ito. Yan ang tatandaan natin. Hindi po o wala pong kahit na sinong pastor o preacher sa mundong ito noon, ngayon at sa darating na panahon ang makakatumba sa pagpapakilala ni Jesus sa kanyang Diyos Ama sa sanlibutan ito through the preaching ministry of Jesus Christ. Siya po ang perpektong tagapagpakilala ng Diyos. At ano ang unang kaparaanan o ang isang kaparaanan ng pagpapakilala niya sa kanyang Diyos Ama? Pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya. Ginugol po ni Jesucristo ang kanyang ministeryo sa pangangaral. Kaya tignan pa natin ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Makikita natin na ginugol niya po ang kanyang ministeryo sa pangangaral tungkol sa Diyos. Tungkol sa mga gawa o kalooban ng Diyos. Wala pong isang saglit. Babasahin natin ang Gospels at walang isang saglit na nagkaroon siya ng conversation or interaction with men and women kung saan hindi po siya nangangaral.
And even when he encountered Satan in the wilderness, makikita natin doon na nangangaral pa rin siya. He's still preaching about God. Ganun po si Jesus ka-committed sa pangangaral tungkol sa Diyos during his ministry in this world. Maging nung kabataan pa lamang niya, nangangaral na po siya. Lumalago siya sa karunungan. Ang pinapangaral niya ay ang kanyang Diyos. Dumating ang panahon na siya ay na-establish ang kanyang ministry around his 30s. At ano pa rin ang ipinangaral niya? Ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang layunin po ni Jesus, kung bakit ang isa sa mga layunin niya, kung bakit siya pumarito, and he committed himself to that purpose, is to preach and teach people about God. At mapalad tayo na itong mga katuruan na ito, na kanyang sinambit, ay nababasa natin. We're not ignorant anymore, mga kapatid. Hindi na tayo mga ignorante. Hindi na tayo mga walang alam. Alam na natin ang mga katuruan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Do we cherish these things? I hope so. Sana iniibig natin ang mga bagay na itong natututunan natin sa ating mga pag-aaral. Kaya, yun ang una, pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya. Ang mga itinuro niya ay nakasentro sa Diyos. Ipinakilala niya ang Ama sa kanyang mga alagad, kung paano ang mga propeta sa Lumang Tipan ay nangaral ng mga salitang direkta nilang nadinig sa Diyos. Ang mga propeta po sa Lumang Tipan, hindi po sila katulad lamang ng mga pastor o preacher sa kasalukuyang panahon. Ang mga preacher po at mga pastor sa mga panahong ito ay nangangaral sa pamamagitan ng salita ng Diyos at hindi na po sila nakakatanggap ng direct na revelation mula sa Diyos. Wala na pong ganoon ngayon. At kamangha-mangha at nakakatuwa na sa Lumang Tipan, ang mga propeta ay ganito ang kinakaharap sa araw-araw. Na-encounter nila lagi ang Diyos. Nadidinig nila lagi ang tinig ng Diyos. At ang mga sinasabi nila sa mga Israelita, tuwing sinasabi nilang, "Thus saith the Lord," ay mula sa kanilang pakikipagniig sa Diyos. While they are praying, while they're having devotion, yun po. Kaya makakaasa tayo at makakaasa rin ng Israel noon na kanilang mga napapakinggan mula sa mga propeta nila ay talagang mula sa Diyos. Ngunit may isang dumating na hindi lamang basta propeta. Ang dumating na ito, yes, siya ay prophet. Isa iyon sa kanyang mga offices is prophet, priest, and king. Pero higit siya sa mga propeta sa Lumang Tipan. Ang propeta pong ito ay ang Panginoong Jesus na siyang Diyos at nakakaalam ng buong kalooban ng Ama. At pumarito po siya at nadinig ng mga tao sa New Testament ang kanyang mga pangaral. Bukang bibig ni Jesus ang mga salita ng Diyos dahil ito ang kanyang sinabi. Tingnan natin sa Juan 12:49-50. Juan 12:49 hanggang 50.
Sabi ko, bukang bibig ni Jesus ang mga salita ng Diyos dahil ito ang kanyang sinabi. At titingnan nga natin yung sinabi ni Jesus sa 1:12:49 and 50. Sabi niya dito, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Kaya naman po makakasiguro tayo na ang mga pangaral ni Jesucristo ay mula talaga sa kanyang Ama. Wala siyang ipinangaral na hindi galing sa kanyang Ama. Lahat ng kanyang mga binigkas na salita, lahat ng kanyang mga sinabi ay nakasentro sa mga katuruan na nagmumula sa kanyang Ama. He never failed, not once, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Dahil ang kanyang mga salita, ang mga sinabi niya, ay yun lamang ibinigay sa kanya ng Ama. Tayo, kung minsan tayo, nagbibigay tayo ng mga testimonies, nagkukwento tayo, at hindi lamang nanggagaling sa iisang source ang mga sinasabi natin. When I am preaching, hindi lamang mula sa iisang author, kung nagkuquote man ako ng mga kasabihan nila, hindi lamang galing sa isang author ang binabanggit ko sa inyo. Jesus Christ, yung mga sinabi niya ay yung galing lamang sa kanyang Ama. Walang pagdududa, si Jesus ang greatest preacher from God was ever lived. At wala pong makakatumbas doon. He's the wisest one. It's not Solomon. Spurgeon isn't the prince of preacher. He may be the prince of preachers, but for sure, kilala niya kung sino ang greatest preacher of all. Kasi siya si Spurgeon ang tinagurian na prince of preachers. Napakagaling na mag-preach ni Spurgeon, na kahit na hindi siya mag-prepare, nakakapag-preach siya. Ganun po ka-husay ang isang Charles Haddon Spurgeon. Pero alam ko, nasasabihin rin niya, he is not the greatest of all, kundi si Jesus. Napakarami nating matututunan sa pagbabasa pa lamang ng Biblia, ng mga pangaral na mula sa Diyos. At sa Gospel, sa ministry ni Jesucristo, mababasahin natin ng Matthew, Mark, Luke, and John. Makita natin doon kung sino ang ipinangaral niya at kung mula kanino ang mga pangangaral na ito. Lahat ng mga preacher ang hangarin nila ang maipangaral ang salita ng Diyos, even I. That's why I prepare para tuwing linggo mapakain ko kayo ng salita ng Panginoon. But I know I'll fail. I know that I will lack something. At minsan, marami akong magiging pagkukulang when preaching the truths of God. Maraming mga detalye ang hindi ko makukuha sa pag-aaral ko at kung hindi ko ito makukuha sa pag-aaral ko, hindi ko rin maibabahagi sa inyo. Some of us preachers, iba-iba kami sa mga interpretation.
But Jesus Christ in His ministry, walang contradicting sa kanyang mga sinabi. Because so what He hears from His Father, He teaches and He preaches. Ganun po ang ating Panginoon. That is why He is the greatest preacher. And actually, He is the greatest pastor who has ever lived. Pastor, ano bang ginagawa ng isang pastol? Nangangalaga sa mga tupa. Nililid. Kung gusto natin ang view ng isang pastol, makikita natin, kung gusto nating makita ang perspective ng isang pastol, basahin natin ang Psalm 23. Doon natin makikita ang gawain ng isang pastol. Sabi ni David doon, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Yun po siya. Siya po ang shepherd natin. At nang si Jesus ay pumarito, siya ay nagpastol sa mga Israelita. Pumarito siya sa mundong ito. And actually, hindi rin siya tumigil sa pagiging pastol niya. Hanggang ngayon siya ang nagpapastol sa atin. Ganun kaputi ang Diyos. Sa pagpapastol niya, hindi lamang comfort ang ibinibigay niya, hindi lamang pag-aalaga ang ibinibigay niya. Bahagi ng kanyang pagpapastol sa atin ay ang pakainin tayo ng salita ng Diyos. Mababasa nga natin sa awit 23. Sabi rito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ganun ang ginagawa niya sa atin. Sa tuwing tayo ay nag-aaral ng salita niya, sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, ito ang ginagawa niya. He leads us sa luntiang pastulan. At sa luntiang pastulan na ito, dito natin makikita, dito natin matatagpuan ang makakain natin. Ganito ang salita ng Panginoon. Luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ang isang tupa na uuhaw, ganun din dapat tayo bilang mga tupa ng Diyos. Nauuhaw tayo para sa salita niya. At alam natin kung sinong magbibigay ng tubig para sa atin. He will lead us to the still waters. We can lie down when we can drink up to suffice our longing for water. Ganon ang Diyos sa atin. Ganon si Jesus sa atin. At ano ang pinapakain niya sa atin? Anong pinaiinom niya sa atin? Kanyang salita. Huwag nating isipin. Huwag tayong maghanap ng iba pa na makakain natin. Ang Diyos na mismo ang nagpahayag sa atin kung anong pinakakailangan natin. And that is His words. Mga kapatid, hindi tayo magkukulang sa kahit na ano kung ang pastol natin ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi nga dito ni David, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Dapat lamang natin na malaman na kung tayo ay nagkukulang, marahil ay ang ginagawa natin, lumalayo tayo sa ating great shepherd. Because when we are in Him, I can assure you this, hindi tayo magkukulang. When we are always in our Bibles, reading His words, I don't think we will ever lack anything. Sana makita natin ang kahalagahan ng Bible reading. Dahil sa pamamagitan nito ay pinagpapastulan tayo ng ating Diyos. So He is the greatest preacher who has ever lived.
Ngunit hindi lamang siya basta mangangaral. He is the greatest pastor. The greatest shepherd was ever lived. Dahil sa pagpapastol niya, hindi lamang preaching ang kanyang ginawa. Nangalaga siya. At hanggang ngayon, inaalagaan niya po tayo. Layunin ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa sanlibutan at ginamit niya ang buktong niyang anak sa katuparan nito. Yan ang tatandaan natin. Mga kapatid, isang kaparaanan ni Jesus nang siya'y pumarito para maipakilala niya ang kanyang Ama sa atin ay ito, na siya ay nangaral tungkol sa Diyos in His whole ministry. Na sana ganito rin tayo. Nawa itong ministeryo din ito ng CARBF ay hindi lumihis ng pagtuturo. Yun ang hangarin natin. Yun din ang may papangako po sa inyo. Hindi tayo lumihis. Nangaral tayo, ibabahagi tayo ng salita ng Diyos sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Dahil si Jesus na mismo ang nagpakita sa atin ng pagiging modelo niya. When He came here in this world, wala siyang ibang ipinangaral kundi ang tungkol sa kanyang Ama, at wala siyang sinabing anuman na nanggaling sa kanya kundi iyon lamang nagaling sa kanyang Ama. At kung tayo ay magiging Christ-centered ministry, God-glorifying ministry, iyon ang dapat na mangyari sa atin. Na kung ano lang ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia, yun lang ipangaral natin. Ganon din sana tayo. Dahil pinaka-epektibo na maipapangaral natin ng Diyos kung ang ipapangaral natin ay magmumula sa Scripture. Yun ang tatandaan natin. Kaya naman, yun ang gawin natin. I will encourage you na kahit na hindi kayo mga pastor, hindi kayo preacher, hindi ako pastor, nagpipreach lamang ako dito sa ating gawain, pero tandaan ninyo that you have a part in this ministry. In your part, I can assure you this, na yun ay ang mangaral din ng mga salita ng Panginoon sa mga tao, sa mga pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo. At sa we are part of this ministry. Hindi lang po akong nangangaral dito, kundi kayo rin. Okay? Kaya, titingnan na lamang muna natin ang pangalawang kaparaanan ni Jesus sa pagpapakilala niya ng kanyang Ama sa sanlibutan ito. At pagkatapos itong pangalawang ito ay dito na muna natin tatapusin itong pag-aaral natin. And then we will continue it dahil dito pa lamang sa mga kaparaanan ni Jesus ay apat na po itong subpoint. Pero hindi natin ito matatapos ngayong araw. Again, ang gusto ko lamang sa pag-aaral natin ito ng John 17. And actually, sa lahat ng mga magiging pag-aaral natin in the future, ay hindi ko kayo sasagarin sa oras. Ayoko nang sagarin kayo sa oras na ang nangyayari hindi nyo na nauunawaan kung ano ang mga sinasabi ko dito. Ang gusto ko, malasahan talaga natin kung ano ang mga ipinahahayag sa atin ng Diyos mula sa mga salita niya ito. Kaya sana yun ang mangyari. Sana makinig talaga kayo ng maayos para makita nyo yung mga kahulugan dito ni Jesus. So, sa pangalawang kaparaanan, kung kanina, ang unang kaparaanan na sinabi ko sa inyo ay pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo ni Jesus. Iyon ang isang kaparaanan niya, kung paano ipinakilala niya ang kanyang Ama. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang kaparaanan. At ito iyon.
pagtupad niya sa mga utos ng Diyos. Pagtupad niya sa mga utos ng Diyos. Ngayon, mapapaisip tayo, paano naman ipinakilala ni Jesus ang kanyang Ama sa pamamagitan ng pagtupad niya sa mga utos ng kanyang Ama? Siguro mapapaisip tayo ng ganon. Pero, yun. Para sa kaparaanan ito ang masasabi ko. Hindi naging autonomous si Jesus sa mga pagkilos niya nang siya'y nandirito sa mundong ito. Anong autonomous? Self-governing. Hindi siya pumilos on his own. Hindi siya naging autonomous. Ang magawa niya ay nakatali sa kautusan ng Ama. Lahat pong mga pagkilos na ginawa ni Jesus sa mundong ito, kung paanong ang mga itinuro lamang ni Jesus ay iyong nadinig niya sa Ama niya, masasabi rin po natin na iyong mga ginawa po ni Jesus ay iyon lang din pong narinig niya sa kanyang Ama. Ang mga utos, ang mga pagkilos niya ay pagsunod niya sa mga utos ng Ama. At alam natin ang pautusan. Ang makikita natin sa Old Testament. Iyon po ang pinagbasehan ni Jesus ng kanyang buhay. In order to save sinners who disobeyed that law, sinunod niya ang lawng iyon para sa mga sinners na nag-disobey doon. Kaya po, masasabi natin tinupad ng Panginoong Jesucristo ang mga utos ng Diyos. Hindi siya naglakad ng katulad sa atin. We have an idea of the law, di ba? May ideya tayo. And some we obey, some we try to obey but we fail to obey, and some talagang we just do things na talagang in opposition to that law. Pero si Jesus po, hindi ganun nung namuhay siya sa mundong ito. There is a law before Him. Tinignan niya ito at yun ang kanyang sinunod. Wala siyang ibang sinunod sa pagkilos niya sa mundong ito, kundi ang mga kautusan ng Diyos. Wala siyang napakinggan na utos ng isang tao sa mundong ito, a principle na kanyang sinunod, kundi yun lamang na sinasabi sa mga kautusan ng kanyang Ama. We're not like this. Kaya itong si Jesus, pinakita niya pinakilala niya ang kanyang Ama sa pamamagitan ng pagtupad niya sa mga utos ng Diyos at tinupad niya ito perfectly. And He is the only one who has done this. Mula pa noon hanggang sa darating na panahon, nag-iisa ang nakagawa ng lahat ng mga kautusan ng Diyos at siya ang Panginoong Jesucristo. So, for us it is impossible, but for God it is possible. And Jesus did it. And Jesus has done it perfectly. Alam ng mga Israelita ang mga kautusan ng Diyos. Di ba? Alam ng mga Israelita ang mga kautusan ng Diyos. And they witnessed the Lord Jesus Christ to obey it all. Even though Pharisees look at Jesus Christ and say, nilalabag mo ito, pero Jesus has never disobeyed. Even a single commandment from God. Kaya naman,
Kung itong mga Israelita na obserbahan nila na si Jesus sinusunod niya ang lahat ng mga kautusan ng Diyos, dapat namangha sila. Dahil walang sinuman sa kanilang mga ninuno ni sa kanilang mga kasalukuyang namumuhay o naninirahan sa Israel ang nakasunod sa mga kautusan ng Diyos, kundi itong si Jesus lamang. Mapapatanong sila, is this the anointed one? And the answer is yes, He is. Siya ang Kristo. And He obeyed the law perfectly. Ang magawa niya ay nakatali sa kautusan ng Ama, at dito'y pinatunayan niyang ang Diyos ay kaisa niya, at ang ginagawa niya ang pawang iyon lamang na nadinig niya mula sa kanyang Ama. Sabi sa Juan 5:30, sabi rito, hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Kanina, ang sinabi niya, wala siyang ibang sinasabi, kundi iyon lamang na narinig niya mula sa kanyang Ama. Ngayon naman, dito sa John 5:30, hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Umahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban. Yun ang sabi ni Jesus. Hindi ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At sabi pa niya sa verse 31, kung ako'y nagpapatotoo para sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo. Kahit nasisiguro natin na si Jesus ay nanggaling nga talaga sa Ama. Dahil hindi siya ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. Ang Ama niya ang nagpapatotoo kay Jesus. Diba? Talk about validation. May mga instances sa mundong ito na we cannot say that we are in this kind of position kung iyong nakatataas sa atin ay hindi tayo i-appoint for that position. O hindi sabihin o hindi i-publicize, hindi sabihin sa iba that this person ay appoint to this position. Diba? Kapag tayo ay kapag ating kinuha ang isang posisyon na hindi naman tayo inappoint sa posisyong iyon, that's called usurping of authority. Yun ang katawagan doon. Pero hindi ganon kay Jesus. Ang Ama niya mismo ang nagpatutuos tungkol sa Kanya, sa Kanyang pagiging Kristo. At iyon ngang mga ginawa niya, iyon ngang mga pagkilos niya sa mundong ito ay ayon sa kautusan ng kanyang Ama. At sabi rin sa yun nga, yung 6:38 na binasa na ata natin kanina yun. John 6:38. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang... hindi pa natin ito nabasa. Yun, sabi rito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Makatandaan natin na ang Diyos ay may kalooban. At ang kalooban na sinunod ni Jesus, iyong utos na sinunod ni Jesus, hindi lamang po iyon para kay Jesus. Iyon din po ang kautosan na ibinigay sa ating mga tao na hindi po natin nasunod. Now, everything that Jesus did in this world was to obey His Father. Sa lumang tipan, isa sa mga paraan para kilalanin at igalang ng Israel ang mga tumatayo sa kanilang harapan bilang tunay na propeta mula sa Diyos ay kung sinusunod nila ang utos ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kikilalanin at igagalang ng Israel ang isang taong nagsasabing siya'y propeta na nagmula sa Diyos. At isa sa mga requirement
natitignan ng mga Israelita ay kung ang taong iyon ba ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kung may adherence ba siya sa law ng Diyos. Ngayon, bakit? At tama naman. Kasi bakit nila tatanggapin at papakinggan ang isang tao who declares that he is a prophet from God kung ang kanyang magawa ay taliwas sa mga utos ng Diyos. Hindi ko sinasabing perfect ang mga prophets sa lumang tipan. The only thing that I'm saying is that they ought to obey the law of God, and they are obeying the law of God, at nakikita iyon ng mga tao, at iyan nga ay isa sa mga requirement para kilalanin ng Israel na propeta ang taong iyon. Ngayon, kung iyon ay isa sa mga basihan para masabi ngang ang isang tao sa Old Testament ay isang propeta, ganun din naman kay Jesus. And actually, higit kaysa sa mga propeta noon si Jesus. Sabi ko nga, itong mga propeta sa Old Testament, dapat nilang sundin ang mga kautusan ng Diyos. They should have an adherence to the law of God. At higit si Jesus. Higit na sinunod ni Jesus ang mga kautusan ng Diyos. In fact, again, alam natin He never failed to do so. Wala siyang anumang pagkakasala, wala siyang anumang pagkukulang, hindi siya kailanman hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. Sa lahat sa buong buhay niya, sinunod niya ang kautusan ng Diyos at maging ang kalooban ng Diyos na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya makakasiguro tayo na kasi yung mga propeta sa Old Testament, napapansin nga natin, they obey the law of God, though not perfectly, at sa pamamagitan ng pag-obey nilang yon ay naipapakilala nila kung sino ang Diyos sa mga Israelita. Kasi ang pinakamatibay na patunay ng pagkakilala natin sa Diyos ay yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos. At ang mga Old Testament prophets, ganun ang ginawa nila. And also with Jesus Christ, this is the case. And He obeyed the law of God perfectly. Galing din kay Jesus na makikilala natin ang tunay na mangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Sa Mateo 7:15-20, makikita natin doon na sa bunga natin makikilala kung sino ang tunay na propeta o kung sino ang tunay na mangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang sabi niya doon. Diba? So, kailangan na magbunga ang isang mangangaral. Kung tutuusin, si Jesus ang perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos at sa kanyang pagsunod ay inihayag niya kung ano ang kalooban at kalugod-lugod para sa Ama. Kaya itong si Jesus, makasiguro tayo na sa pagtupad niya ng mga utos ng Diyos ay sa pamamagitan niyon pinapakilala niya kung sino ang Diyos. He obeyed the law perfectly to show that God is holy. He obeyed the law perfectly so that He can show us how we ought to live. May pagkatakot sa Diyos, may pagsunod sa Kanya. Ang pagtupad niya sa mga utos ng Diyos, ito ang tatandaan natin dito. Sa Kanyang pagtupad sa mga utos ng Diyos, ay pinakilala niya ang Diyos. Kung paano iyon niyang mga propeta sa Old Testament, ganun ang ginawa nila. They have to obey so that they can be called prophets from God. And we
are presented by the greatest prophet who has ever lived. And he obeyed the law perfectly. His name is Jesus Christ. Salamat sa Kanya dahil sa Kanyang pagsunod ay nagkaroon tayo ng katuwiran at makikita tayo at titignan tayo ng Diyos Ama bilang matutuwid na tao dahil kay Jesucristo. We should rest upon what Christ has done. At kahit na tayo nakagagawa man ng mabubuting bagay to the glory of God, that's not the rest on those good deeds, but only in Christ. Okay? So, dito na muna tayo magtatapos dahil mahaba-haba pa ito. Again, nasa point 1 pa lamang tayo at ang na-tackle pa lamang natin tungkol sa first point na ito. Our first point again is si Jesus bilang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Nakita na natin na si Jesus ay ipinakilala sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral niya sa kanyang ministeryo. Tandaan natin iyan. At pangalawa na natakil natin ay yung pagtupad niya sa mga utos ng Diyos. So sa pamamagitan ng pagtupad niya sa mga utos ng Diyos, tandaan natin na ipinapakilala niya sa pamamagitan ng bagay na iyon ang Diyos. At para sa application natin, tandaan natin, again, na ang pagkabatid natin sa ministry ng pagpapakilala ni Jesus sa kanyang Ama ay dapat na lumikha ng higit pang pagsamba, pagkamangha, at pag-ibig natin sa Kanya. Ang pagkabatid natin, ngayong nalaman na natin that part of Jesus' ministry is to manifest His Father, to show us His Father. Dapat itong lumikha ng higit pang pagsamba, pagkamangha, at pag-ibig natin sa Kanya. Na dapat natin makita that Jesus is fairer. Katulad ng inawit natin kanina. Fairest Lord Jesus. Unti-unti natin makita siya na fairer than anything else. At isa pa itong dahilan kung bakit natin siya titignan sa ganoong paraan. Na siya ang nagpakilala sa atin kung sino siya at kung sino ang Ama at kung paano tayo maliligtas. Salamat sa Kanya. Nanalangin tayo. Aming Diyos, salamat na kami ay nakapag-aral ng inyong salita. Alam ko marami akong pagkukulang sa mga sinabi ko dahil hindi po detalyado ang aking mga sinabi dahil sa sobrang lawak po ng inyong mga katotohanan sa Biblia. Nawa sumapat po ito sa aming mga spiritual appetites. Itong pag-intake namin ng pagkain ng aming mga kaluluwa ay maging kapaki-pakinabang sa aming buhay, hindi lamang po sa araw na ito, ni sa darating na linggo, kundi sa buong buhay namin bilang mga Kristiyano. Tulungan ninyo kami, O Diyos, dahil nahirapan kaming umunawa ngunit kayo nagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Palain po ninyo bawat isa sa amin, si Joseph, si Mary na nandito, kasama ko sa pananambahan. Nawa sila ay lumagunga talagang tunay sa pagkakilala sa inyo, pag-ibig sa inyo, maging ang pagsamba nila ay mag-step up pa dahil mas nakikilala nila kayo. At gayon din naman ako, Panginoon. Ito rin po ang gawin ninyo sa akin. At dalangin kong yung mga kasama namin noon ay magkaroon
po ng hangarin na mas makilala pa po kayo at makadalo pong muli dito sa aming gawain tuwing linggo. Kailangan po ng bawat isa sa amin ang pagkain at ang pagpapakain ng inyong salita tuwing linggo. Kailangan po ng bawat isa sa amin ang paggabay ng isang mangangaral na nawa ma-realize po ito ng bawat isa sa kanila. And they also need the fellowship of the brethren. Tulungan po niyo sila, O Diyos. I-convict po niyo sila from their sin of negligence. I pray na makasalo po namin silang muli sa pagkain ng spiritual namin pagkain tuwing linggo. Ingatan po niyo silang palagi, O Diyos. Panumbalikin po ninyo ang kanilang hangarin sa paglilingkod sa inyo. Salamat aming Panginoon. Ingatan po ninyo kami sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.